Mocha loan up, utang 5,000, umabot ng ilang buwan, naging 60K. At hindi lang yan, nagpapadala na rin sila ngayon ng formal demand letter at meron na ring home visitation. Tara, pag-usapan natin na talakayin ang usaping ito dito kay Mocha. Pero bago ang lahat, maglalambing ako sa inyo na pakisuportahan po at pakipollow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong din po yung simple nyong pag-like, malaking tulong din po ang simple nyong pag-share. At para updated po kayo sa mga videos about sa usapang online lending apps, ay pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online loan app. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawa sa abusive and unfair debt collection practices ng mga online lending apps. At hindi rin po ako nangungonsintin, huwag magbayad ng utang. At ako po hindi abogado. Ako po simpleng mamayan lang na kagaya ninyo. Nagre-report lang din ng mga abusive, unfair debt collection practices na ginagawa ng mga OLA. So ito yung nag-comment sa akin sa aking Facebook page doon sa pinost ko about doon sa meron na nga bang home visitation ang mga online loan app na kagaya nitong si Mocha. At ito, sabi sa comment, no? Kasi ang sabi ko nga is, ang alam ko wala. In my POB o yung sa aking pagre-research, wala akong nababalita ka nagpunta. Pero may nag-comment dito sa aking post na ito sa Facebook na ito nga sabi niya ay, kami po, na home visit ng Mocha. Pero pinatawag namin sa barangay para umabot sa municipality office, agarang takbo. Ngayon, hindi na nagparamdam kahit text o call. Okay, alamin natin kung totoo ba ito o hindi. Okay, tapos meron din siyang tinanong ako kung ano ba yung kung saan ba yung location at kung magkano ba yung loan niya at ilang buwan lumipas at legit ba talaga na taga Mocha yung nagpunta. Sabi ko, location Mocha ba talaga po yan? Sabi ko, opo, may demand letter nga po. Kaso nung nagpapatawag kami ng barangay, ang bilis ng alis. At ang location po niya mga kadyani ay Pampanga. Okay, no? Pampanga daw yun. Tapos, ito kasi ang sabi ko, magkano po loan nyo? Medyo malayo pala kayo. Baka may agent sila na maaring dyan nakatira. Possible po yun, no? Nasa 8K lang po. Pero nung na-receive lang daw nila yung pera nila is 5K lamang. Tapos, nagbigay ng demand letter na ang laman o yung dinagdag na naging utang nila ay umabot na raw ng 60K. Kaya tumawag agad agaran kami nagtawag ng kinauukulan. Sabi tumawag sila ng barangay o pulis ko naman. Tapos ito, yung 5K na yon na umabot ng 6K ay umabot lamang ng 6 months. Ganun katindi. Yung 5K na utang mo, nadagdaga sa 6 months ng 55,000 pesos. Grabe, ang laki. Diba? Parang si Cash Express na nakaraan na, gano'n ba yun? 20K? Tapos naging 144,000 in just 7 months, di ba? Medyo sobra talaga. Ilang buwan lang yan. Pero kung tutusin, excuse me mga kadyan, kung tutusin, meron po tayong tinatawag na effective interest rate ng SEC na kung saan kapag below 10,000 pa ba, ay 12% lamang po ang dapat na ipinapataw ng interest per month. At kapag lumagpas kayo sa buwan na overdue ninyo, sa month ninyo, overdue, 5% lamang po in 4 months ang idadagdag. So, kung meron kayong utang na 10,000, babayaran nyo siya sa loob ng isang buwan is 11,200. At pagkatapos, yung 5% na pag nag-overdue kayo, sabihin natin 500. Okay? Sabihin natin 500. Idadagdag per month. 4 na buwan, yung 2,000 lang. So, dapat ang bayaran mo sa 10,000 na utang mo is magiging estimated 13,500 lamang. Yun kasi ang effective interest rate na ipinataw ng SEC doon sa mga interest na 10,000 pababa. Ulitin ko. Okay, ito sobra to eh. Talagang unconscionable at exorbitant. Bawal ho ito ayon sa Supreme Court dahil nga hindi ka pwedeng magpataw ng ganyan kalaking patubo kung ang isang borrower ay mababaon at magiging alipin sa utang. Yun po ang laging pinapaalala ng mga ng ating batas. Yung kung tutusin nga, civil code 6%, di ba? Pero ito, kung talagang nagpupunta sila, no, tatanungin sa kanila, legit ba yung nag-comment niyan? Ito ang possible lang po sa akin, no. Yung Mocha agent o yung Mocha field collector agent, maaring tigaron talaga.
meron silang empleyado doon nakatira, possible po yun. O kaya naman ay umupa sila ng isang third-party collection agency na kung saan merong home visitation at ipapadala ng demand letter. Pwede naman yun. Pwede na ipasa sa mga third-party collection na ginagawa ng mga online lending apps para hindi na sila yung mga problema sa paniningil. Pwede yun. Dalawang possibilities po yun na pwede talaga mangyari. Pero yung sinabi niya, kasi ang ginawa po niya, nagpatawag nga raw sila ng kinauukulan. So, sa makatwid, malamang either tumawag ito ng barangay o tumawag ito ng kapulisan. Pero yun lang, medyo para sa akin naman, wala namang problema rin sa pagtawag. Kasi, pero kung may ginawa kasing pangaharas, yung tinatawag natin collector agent o yung field visitation agent, kung may ginawa sigurong pangaharas, pwede talaga papasok yun. Pero hindi ako sure kung may ginawa. Kasi yun lang. Kasi siguro nagulat. Bakit ang laki ng utang nila? Kahit ako magugulat, bakit 5,000 lang yung naging utang ko? Bakit naging 60,000 yan? Tapos ilang buwan lang. Ano yan? Tawag doon? 500% per month. Kasi di ba 5,000 tapos sumabot na 6 months, naging 60,000, no? 55,000 agad yung dinagdag. Grabe! Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kadyani, ulit-ulitin ko. Hindi kayo natutulungan ng mga online lending apps na mga ganyan. Parang hindi yan pagtulong parang paglubog. No? Tapos, bibigyan ka pa ng multiple loans. Kala mo yung multiple loans makakatulong sa'yo, pala lalo ka ilulubog sa utang. Tapos, makakarans ka pa ng harassment. Siguro, nakakatanggap din si nag-comment sa atin ng harassment ng mga text messages. Kaya, possible na nakatanggap siya, may mga threat siya, o may mga pamamahiya siya, may mga paglabag sa karapatan niya, yung mga data privacy, yung mga kinontak yung mga reference, hindi naman niya ginawang contact, maaaring ganun, kaya pwede naman siya magreklamo. Yun lang din. Pero, papaalala ko lang, no, huwag na huwag niyo sasaktan ang mga collector agent kasi mababaliktad ho kayo pag sinaktan niya. Tama lang din yung ginawa kung sakasakaling gano'n. Tumawag na lang ng kinauukulan kung mayroong mga paglabag yung sa inyong karapatan, yung mga collector agent. Kasi, mga kadyani, pag sinaktan nyo yan, mababaliktad kayo. Mas magiging mabigat yung kaso nyo. Imbes na civil case lang dahil hindi kayo nakapagbayad ng utang, magiging criminal case na po. Diba? Siyempre, nasaktan nyo. Di sabihin natin slight physical injuries, o kung medyo hindi maganda yung naging tama ng tao, o maaaring mas mabigat pa, mas mabigat pa doon sa nagawa nyo, maging serious physical injuries. O, diba? At maaaring humantong pa yan sa mga disgrasya na maaaring maging problema nyo pala. Kaya nga lagi sa inyo pinapaalala ng mga kadyani. Okay, ulitin ko lang. Itong mga home visitations, ito possible lang po yan kay Mocha na third party collection o isang agent nila na nakatira dyan sa lugar na yan, siguro maaari. Kasi dito sa NCR, wala akong nababalatang may nagpunta talaga, mga kadyani. Hindi ako nakarinig na may nagpuntang o nag-home visit ng Mocha agent, no? It's either yun lang talaga yung possibilities. Pero kung may pupunta sa inyo Mocha agent, maganda dyan, ipunin nyo yung mga harassment nila pag may pupuntang agent, harapin nyo ron, tapos kausapin nyo. Ngayon, pag tumakbo, talagang masasabi natin na maaari may problema talaga yung collection agency o yung collection agent na nagpupunta dyan sa inyo at maaari talaga maharapan ng kaso at pwede nyo tanongin kung saan pa yung opisina niyan, yung legit, ba? Yun lang po. Pero paalala ko lang, hindi ko sinisiraan ng mga lending companies dito, yung Copperstone, yung Mocha. Pinapaalala ko lang sa inyo na maging maingat sa pag-utang dito sa mga ola at alamin nyo rin yung karapatan bilang isang borrower kung ano yung mga nilalabag nila sa inyo. At alamin nyo rin yung karapatan ng mga maniningil kung ano ba yung legal at maling pamamaraan ng paniningil. Magkaiba kasi yun. Okay? Sana nakatulong ang video to. Maraming pong salamat sa ulitin.